Hello guys, gumawa ko ng video na to kasi maraming nagtatanong sa akin at ano daw yung vitamins na iniinom ko. Tapos may problema ba ako sa sperm analysis ko. At ito na, isagot ko na dito ko na lang sasagutin para malaman din yung iba na same case ko. Kasi kahit sa YouTube wala talaga makita na may nagsasalita ng about sa problem nila. Kasi palagi lang sa babae lang yung may videos na mga problema. So sa case ko naman guys, nung unang test ko sa semen analysis is doon sa Maasin City kay Verano Clinic, at doon pa lang low sperm count na ako, at saka yung yung motility ko is only 10% lang yung aggressive. So walang nakita dito ng morphology kasi hindi siguro applicable ng machine nila. So doon pa lang medyo may hint na ako na may problema talaga sa sperm analysis ko. At yun, after nun, hindi pa ako nakontento, nag-test ulit ako doon sa fertility clinic namin ni Annalyn doon sa Cebu. Nung nag-proceed na kami sa Cebu, sa Repro Optima Clinic. So doon unang test ko nung November 8, 2022, at doon nakita ng doktor yung about sa morphology ko is only 1% ang normal ng shape ng morphology ko. Ayan 1% lang Ayan sa morphology. So 1% lang. Dapat is 4% minimum normal. So 99% is abnormal. So ang morphology ng mga defects ko is head defects is 49%. Ang neck defects ko is 38% and tail defects is 11%. Kaya dito makikita ang classification ng sperm analysis ko is teratospermia. Ayan, makikita nyo dyan at makita nyo rin sa screen. Ayan, ilagay ko dyan para makita nyo. So, ayun, niresetahan ako ng doktor ng Zinfirax. So, yun, tinitake ko at inobserbaran ako ng doktor after 1 month, at nag-test ulit ako after 1 month noong December 9, 2022. So, ayan, December 9, 2022, yung second test ko. Klaro ba? Ayan. Nung second test ko, ang pinupukusan ng doktor is yung morphology. At ito na nga guys, naging 0% na yung morphology ko. Na imbis na piniprepare ko yung sarili ko, nag-exercise, walang alak, walang sigarilyo, walang drugs na kahit anong hindi tinitake na mga gamot. So more on exercise lang, vegetable, fruits. Pero bumaba yung morphology ko. 100% is abnormal. Ayun na. So medyo na-alarman ako. Mataas naman yung volume ng ng sperm count at saka yung motility, kasi meron din naman akong 91% motility at saka 21% is rapid progressive, yung mabilis yung speed niya. So ang problema ko lang is yung morphology. So lahat ng sperm ko doon is abnormal. Siguro epekto siguro to ng sa nature ng trabaho ko, kasi nasa makina ako, sa init, tsaka nasa electrical din ako department. So ayun na guys, after nung test na yon, din ako umulit after ng next cycle na naman. Pero nag-take pa rin ako ng Zinfirax para yun nga ang pinupukas ng doktor, yung morphology, para pag okay na rin yung si Mrs. kasi may problema rin siya. So pwede na kami mag-contact sana. Hindi talaga umabot ng mag-contact na kami kasi nga yung may problema kay Mrs. Saka may problema rin sa akin. At ayun, sumampa na ulit ako ng barko noong 2023. Nung pagsampa ko na yon is doon na namin na-realize na ano pa kayang next gawin namin.
Pero nagbaon ako ng Gilpirax kasi pinabaonan ako ng doktor. At least man lang daw, 3 months before ako umuwi, makatake man lang ako. So ayun, meron ako napanood sa YouTube or na-search ko sa Google, sa YouTube rin, na ang dapat palang inumin para sa akin is si Ocutin. Isa daw siya sa makakatulong na mag-improve yung morphology ko kasi at least man lang may 4% minimum. Kasi sa akin talaga 0% o 1%. So parang ang hirap magkabuo ng may mga problema. So parehas din kami na may mga problema rin, may PCOS din siya, at saka hindi rin nag-mature yung mga eggs niya. So kaya dumating sa punto na nag-decide na lang kami na mag-undergo na lang kaya kami ng IVF. Kasi dun sa IVF, malaki naman chance na makabuo talaga kami. Kasi sa sperm ko naman, kukunin lang naman yung maging normal. Pero ang goal ko na kukunin ng target ko is kuha man lang ako ng kahit 4% man lang, 5% ng sperm analysis ko para may transfer doon sa egg ni Mrs. ni Annalyn. So, na-search ko doon may mga na-search ako at si Ocutin niya, timing na napabaonan ako na lang ng isang bottle ng si Ocutin at 3 months before ako umuwi. Nakatake ako, minsan naubusan pa nga ako bumili pa nga ako sa Singapore na nakakita ko ng si Ocutin ng 100 mg sa kata, pero ang kailangan sa akin kahit man lang 200 mg kasi yung mga malalang sperm analysis na parang 400 mg at ang dapat inumin sila, pero sa akin nag-trial ako ng 200 mg at yun yung iniinom ko. So 2 tablet kasi 100 mg yung nabili ko hanggang nakauwi ako. Yung schedule na ng egg retrieval. Tapos yun, pag uwi ko nung December 12, 2023, yun na ang after 3 days ng absence ng sperm. Nakuha na ako, na-test ako noong December 15 at ang result nila is nakagulat guys. Kasi tumaas ng 8% ang normal. So bali, ang nakalagay dito sa abnormality ng morphology ko is 92% abnormal. Ayan 92%. So meron akong 8%. So ang sabi ng doktor namin dun sa Kato Clinic, sabi na okay lang yan kasi pipilian naman natin yung mga magandang quality. Pero at least meron ka ng 8% ngayon. Kasi nakita na rin kasi ni doktor namin, ni Dr. Menjola, na yung mga previous ng mga test ko na yun nga ang problema ko, yung morphology. So hindi niya na ako binigyan ng kahit anong ipainom kasi doon pala nakita na siya ng 8% na normal ng morphology ko. Tapos mataas din naman yung sperm count ko, pati yung motility, mataas naman yung percentage nila sa above minimum naman. So, doon pa lang, so kampante na ako, sabi ko thank you Lord kasi meron akong 8% na makukuha or bababa man to tataas, so at least meron akong mas mataas pa sa minimum ng 4% ng morphology normal. So ayun na nga, nung after mga 2 weeks ata, so mga around December 22 is schedule na namin ng transfer, egg retrieval. Kinuha na si Mrs. ng egg, tapos nag-collect na rin sila sa akin. At ayun, na result ng sa akin is 95% ang abnormal. So parang bumaba yung normal, pero at least meron akong 5%. So sa 5% na yon, nakuhaan ako at fertilize nila doon sa egg ni Mrs. At yun na nga, nakabuo kami ng 5 embryos, baby. So parang sa akin, malaking tulong yung Ocutin talaga na inom, at saka sinabayan ko rin ng trainings, kahit light lang, cardio, tsaka fruits, orange, yung mga pinapalagi ko na kain sa barko. Tsaka walang limit sa pagkain, kahit anong meat, basta yun lang, na-maintain ko lang yung pag-inom ng Ocutin. At ayun na nga guys, naging milagro talaga na tumaas yung morphology ko. So, ayun. At yun lang nga guys, at maraming salamat sa panonood nyo at sana ma-share nyo ito sa mga kakilala nyo kasi
kadalasan sa mga nakilala ko kasi na mga lalaki or yung mga nagtatanong sa akin, palagi na lang yung misis nila ang nagpapatis. Tapos yung partner nila hindi nagpapatis kasi kampante sila sa sperm nila kasi yun nga, pag meron nang lumalabas, parang yun na yun. Pero di kasi meron kasi siyang parang kategory, yung number 1 yung sperm count, saka number 2 yung motility, yung speed nila, saka yung pinakalas, yung problema ko is amorphology. Ayun na nga is yung teratospermia yung problema ko. So, malay nyo, magpa-test rin kayo para habang maaga pa at maagapan nyo. Kasi hindi tayo mag-focus sa problema lang ng babae, paano kung may problema din pala tayo. So, dapat ma-minimize natin yung problema para naman makabuo. Hindi ko naman sinabi na maging normal yung sperm nyo para mag-IVF kayo. Malay nyo is makaya nyo rin. Kasi dasal lang tayo ng dasal. Siguro nilagay ako ng Diyos dito. Binigyan ako ng magandang trabaho at sa blessing para siguro na maka-provide or maka-afford ako ditong procedure na to. Kasi ito na talaga yung last option namin ni Mrs. na maging IVF. So ngayon, I'm proud IVF dad and dad of twin babies. At meron pa kaming babalikan na 3 babies guys. Sipag lang at pagdadasal na sana makuha namin sila agad after ng recovery ni Annalyn po sa 2 naming babies ngayon. So, at lang guys, at thank you sa panonood. Sana may share nyo talaga to. God bless all.